Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. So yan, message lang po kayo. Okay, then sa mga nag-aantay naman guys ng pre-reading, dun po ako sa TikTok nagla-live kasi medyo nakakatuwa mag-live doon. So yan, so sa mga nag-aantay, naghahanap, bakit hindi ako nagpa-pre-reading? Sa TikTok kasi ako guys, nagpe-pre-reading. Okay? So by the way, tignan natin. Kanina ba itong love reading? Okay, kanina ba itong love reading? Spirit guide. Overall energy. Okay. Meron tayong, ayan, relocation to guys, no? Six of Swords is parang ano, ang daming challenge na nangyari sa relasyon nyo. Okay, so tingnan pa natin. Usually guys, ang nakikita ko sa person mo, parang ang dami kasing challenge na nangyari sa relasyon nyo. And nakita ko naman na parang dumadagdag pa dito yung parang pagiging paranoid mo. Nakikita ko sa'yo na parang may mga pagdududa, may mga selos. Yan po yung nakikita ko dyan, okay? And isa pa rito, parang okay naman sana yung relasyon nyo kasi dito kalmado yung tubig. Dito kasi, parang ikaw yung may mga iniisip dito. Okay? Na parang kailangan mong i-fix, no? Kailangan mong maging positive dun sa sitwasyon. Tignan pa natin. Meron tayong stability. Okay, so nakikita ko yung iba sa inyo siguro, gusto mo na rin syempre maging successful or magkaroon ng sariling pagkakitaan. Ang dami tumatakbo sa isip mo. Okay, malaki sacrifice to para sa inyo guys. So, kung may mga past issue kay before, tapos may mga bagay na parang hindi pa rin kayo nagkakaintindihan ng person mo, yung malinaw guys na pinapakita sa akin dito, that kasi no, parang gusto niya ng something na bago pagdating dito sa relasyon na to. Tignan natin. Meron tayong judgment. Okay. So, ito kasi guys, judgment na to. Parang nahusgahan na kasi siya eh. Siguro may mga senaryo rito na yung iba dito, no? Baka nakukwento nyo sa mga friends nyo. Malakas yung loob mo na parang ganito yung sitwasyon nyo, ito yung pinagdadaanan nyo. Anong nangyari guys? Nasisira tong person mo sa ibang tao. Na parang dapat kayong dalawa yung nagpoprotekta sa isa't isa. Yun nga lang guys. Nararamdaman mo kasi yung ano eh, parang problema dito sa pagsasamang to. And parang ang hirap na parang maniwala sa kanya. Lalo na kung may mga issue. Kasi dito, may mga pagdududa ka sa person mo. Nakikita ko guys yung sacrifice niya eh. Pero ikaw kasi hindi mo nakikita. Okay? Baka tingin mo sa kanya, walang kwenta, walang silbi. So, ganon. Hindi mo nakikita yung sacrifice na itong tao to para sa'yo. Tignan pa natin. Additional message. Oops. Sorry guys. Meron tayong the devil. Okay, so yung nakikita ko dito guys, ano to eh, yung the devil, parang, ito yung ending. Ang toxic na nitong pagsasama na to. Kaya nausgahan na siya ng mga tao. Kaya nasasabi ng mga tao na mas maganda maghiwalay na lang. Okay, kasi nga masyado na siya guys, toxic. Kaya ang dami na nagsasabi na parang, hindi na siya, ano eh, mag-work. Nakikita ko rito na, baka nga kailangan niya na guys, i-end na to. Kasi isipin mo, hindi ka nakampante rito. Tapos ang toxic na ng pagkasama nyo. Kahit mahal ka ng person mo, pinipilit niyang ano eh, parang
iangat itong relasyon na to. Pinipilit niya pa rin guys na pasanin, no? And nakikita ko ganun ka rin naman na pinipilit mo kasi stability pa rin yung naiisip mo. Minsan naawa ka rin sa person mo. And naiisip mo yung stability para sa inyong dalawa. Ang problema lang guys, ang dami na laging napupuna. Parang konting kibot, parang mag-aaway, konting diferensya, issue. So, ganun yung nakikita ko dyan. So, ano dapat yung gawin? Ang dapat yung gawin dito guys is mag-focus muna kayo sa kanya-kanya yung mga buhay. Lalo ka na, ang nakikita ko sa inyo guys, isa sa mga frustration mo, lalo na kung walang trabaho yung iba dito, no? Kung wala kayong trabaho, pwedeng parang ramdam mo na hindi kasi suportahan ng partner mo. Pwede rin naman guys na parang ang dating dito is hindi ka man lang tulungan na makapaghanap ng maayos na trabaho. Siguro kinakapos din kasi. Okay, gusto ka naman yung suportahan pero siguro kinakapos talaga siya. Wala rin siyang ibang pagkukunan. Tignan natin. Meron tayong, oh my God, yung energy nyo guys, ang nakikita ko dito, hindi mo gusto yung status nyo. Hindi mo gusto yung buhay na meron ka ngayon dito sa taong to. Siguro masyadong malaki yung regret mo. Marami kang pinagsisisihan dito sa pagsasamang to. Hindi ka natutuwa, hindi ka masaya. Okay? Parang hindi natutuwa, hindi ka masaya. Basta hindi mo gusto tong sitwasyon mo ngayon. And ang laki ng frustration mo dito guys, no? Tapos kung makita nyo, 3 of Pentacles. Parang yung issue nandun na. Kahit pilitin nyo pa guys na i-work out itong relasyon na to. Yung issue nandyan na eh. Okay, hindi na siya mawawala. Yan, no? Mahirapan kayo makalis dito sa problemang to. Okay? Then, mararamdaman mo yan. Baka nagkakaroon ka ng selos na yung person mo is parang mapagbigay siya sa ibang tao. Na yung person mo, guys, is mas inuuna yung ibang tao. Tapos, ikaw tong na-depress, ikaw tong stress. Hindi mo nakukuha yung support or moral support na gusto mo makuha dito sa person mo. Okay? Siguro kasi, hindi mo kasi gusto yung sitwasyon mo. Okay? Ang laki ng disappointment mo. Pwedeng bago kayo magsama, marami siyang sinabi. So, parang naakit ka sa mga pinagsasabi niya. And yun yung naging disappointment mo. Na parang ba't naniwala ka sa taong to na masyadong sinungaling. Okay? Ba't naniwala ka sa taong pinaikot ka, niloko ka. As in, nadala ka sa kanya. Nadala ka sa matatamis niyang mga salita. Okay, kaya yung iba sa inyo, grabe yung expectation mo dito. Okay, sobrang umasa ka sa kanya. Ayan. So, tignan pa natin. Additional message. So, kung ako'y tatanungin nyo guys, yung pinapakita kasi sa akin ng card, hindi na maganda. So, ang maganda gawin siguro talaga dito, baka kailangan magpahinga muna kayong dalawa or bigyan nyo ng space yung isa't isa. Okay? Tingnan natin. Meron tayong 7 of Cups. Option to eh. Sobrang dami mong gustong gawin. Alam mo, mas lalo kang magkakaroon ng frustration. Or mas makakadagdag siya sa mga problema mo. Pag hindi mo nakukuha yung isa man lang sa mga gusto mo. Dapat kasi pag meron kang plano, unahin mo muna yung una mong plano. Okay? Yung tipong, tapusin mo muna yung una mong plano. Huwag yung parang magja-jump ka kaagad doon sa pangalawang plano. Okay? Hindi pa nga ito nangyayari. Nakikita ko ang dami mong gustong gawin, dami mong plano. Sobrang naguguluhan ka na. Okay? Yung iba sa inyo, possible na parang napaparanoid na kayo. Hindi lang to guys patungkol dun sa love life. Yung malinaw na pinapakita sa akin dito is patungkol din talaga doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay, ito na nga yun. Yung isa mga gusto mong mangyari sa buhay mo is makalis ka sa ganitong klase na sitwasyon. Mahal mo yung person mo, gusto mo siyang maisama siguro sa pag-asenso mo. Pero yun nga, hindi mo alam kung paano. Parang sarili mo nga hindi mo kayang iangat, parang ganon.
sarili mo nga, hindi mo nga kayang tulungan na umangat, or pwede naman kasi na naubos ka, kakatulong sa person mo. Naubos ka kaka-advise sa kanya. Ayan. So, ano yung mangyayari? Hindi mo na alam. Hindi mo na alam kung paano ka magsisimula pa dito sa pagkasamang to. Tignan natin. Meron tayong, ayan. Ito kasi guys, stability. Parang ang sinasabi sa akin dito, may mga, may mga sinasabi ka sa person mo, parang sinisisi mo siya sa buhay na meron ka ngayon. Siguro sinisisi mo siya na maayos naman yung buhay mo noon. Sana di ka na lang niya ginulo. Sana hindi na lang siya dumating sa buhay mo. So, ganun yung nakikita ko dyan, guys. More on frustration talaga siya. Tignan natin. Ayan, no. Maayos yung buhay mo eh. Bago siya dumating sa buhay mo. Bago mo siya makilala, maganda yung buhay na meron ka. Yun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Emperor. So, para doon na guys, nagsisimula yung parang panloloko. Doon nagsimula yung parang masyado ka na niyang kinokontrol. Okay? So, yung nakikita ko dyan guys, yung pagkokontrol na ginagawa niya sa inyo, hindi niya mismo literal na sinasabi sa inyo na dito ka lang. Ganito yung dapat mong gawin. Kumbaga, wala kang galaw eh. Hindi ka maka-access, no? Hindi mo alam kung paano ka gagalaw kasi yung pagkontrol na ginagawa niya, pwede hindi kanya binibigyan ng pera. Hindi kanya pinapahawak ng pera. So, di ba nakaka-depress? But sana kung kaya niya ibigay yung stability talaga, lalo na kung may mga anak kayo. Yun nga lang guys, pwedeng hindi talaga nagiging good provider tong person mo. So, isa yun sa mga magiging regret mo talaga. Tignan natin. Additional message. Meron tayong King of Swords. Oh. So, may mga LGBTQ+ dito guys. Any gender naman to. As long as nakaka-relate ka dun sa reading. So, yung nakikita ko dito guys, pwedeng ikaw natitempt ka na rin. Pero yung, parang natitempt ka na kumilalan na lang ng iba. Pero hindi siya magiging third party. Hindi ko naman siya nakikitang ganon. Kumbaga natitempt ka na lang na gawin yun. Pero parang aantayin mo na maghiwalay mo na kayo ng person mo or kung ano yung kayo hinatnan. Kasi ayaw mo rin na parang makakagawa ng mali or masama dun sa buong pagsasama nyo. Yan yung nakikita ko dito. Parang gusto mo na naiklaro or maging maayos mo na yung magiging setup nyo kung sakali ni person. So, nakikita ko sa inyo guys, maraming opportunity ang pwedeng pumasok sa buhay mo, no? Kasi the Chariot nandito. Okay, opportunity. Yun nga lang guys, nandito yung Judgment. Pwedeng may hirapan ka. Hindi siya guys ganun kadali. Siguro yung Judgment na to is yung emosyon na dala-dala mo. Ito yung nagiging blockages. Na parang kailangan mo munang i-remove sa buhay mo yung emosyon na yan. Kasi pwedeng makasira siya sa ano mo sa discarding mo. Nais ko lang guys yung camera. Okay? Kung maayos naman yung karelasyon nyo guys, siguro pag-usapan nyo. Kailangan magkakampi. Hindi kayo guys magkaaway. Kakampi nyo yung isa't isa. Lagi nyo tatandaan guys na ang partner ng bawat isa, basta matino yan, good provider yan, kakampi mo yan. Kung ikaw nauubos na, isipin mo baka nauubos na rin tong taong to. Kakaisip ng diskarte kung paano niya guys mapupunan yung pangailangan ng pamilya nyo. Kung gaano siya guys nagsasakripisyo para doon sa relasyon na meron kayo. Kung paano niya pinipili ka sa araw-araw. Okay? Tingnan nyo rin guys, i-appreciate nyo rin. Baka kulang na kayo sa appreciation, both kayo, no? Pwede yung person mo ganun, hindi kanya na na-appreciate sa mga sacrifice na ginagawa mo. Parang feeling nyo sa isa't isa is hindi nyo na mahal yung isa't isa. Parang hindi ka na niya kinakalinga. And ganun din naman guys yung nararamdaman ng person mo. Parang feeling niya, wala na yung pagkalinga mo doon sa relasyon. Okay? So yan, malakas yung wands dito Aries, Leo, Sagittarius.
Tapos, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan pa natin. Kanino tong love reading? Kanino tong love reading? O, diba? Religious factor. Magkaiba kayo ng paniniwala eh. Kaya hindi kayo nagkakasundo. Okay, again, lagi niyong tatandaan, kakampi nyo ang isa't isa, hindi kayo magkaaway. I know, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So, ibig sabihin, magkaiba kayo ng paniniwala, kahit guys sa parang sa spiritual, pwedeng yung paniniwala mo is mahilig ka sa ganito, sa tarot, sa horoscope, yung person mo hindi. So, laging taliwas. Baka kasi, opposite sign mo tong person mo. Hindi kayo nagkakaintindihan. So, pag opposite sign, ang magandang gawin dyan, guys, kung ano yung gusto niyang gawin, parang yakapin mo. Kung ano yung gustong gawin mo naman, kailangan yakapin ng person mo. Kumbaga, dapat nandun yung give and take. Okay? Tignan natin. Meron tayong forgiving and learning. Okay, so ito guys, forgiving and learning, pagpapatawad to, nakikita ko na parang mapag-uusapan nyo pa rin naman to. Maayos nyo to, nakikita ko yung malalim na pagmamahal sa'yo ng person mo. Nandun lang din talaga yung malalim na parang pangungulila niya sa inyo. Sobrang nangungulila sa inyo yung partner mo. Mahal na mahal ka niya pero hindi ka na niya maramdaman. Mas nararamdaman niya na parang mas nagiging emotional ka. Mas nararamdaman ng partner mo na parang mas kailangan mo ng guidance kesa mas kailangan mo siya. Okay? Meron ka kasing gustong mangyari. Napakataas ng ambisyon na nakikita ko sa inyo. And possible guys na sobrang disappointment mo sa sarili mo kung bakit ganito ang kinakahantungan ng relasyon nyo. Kasi hindi mo na siya makita eh. Hindi mo siya makita doon sa sitwasyon mo ngayon. Kasi nga, meron kang pag-aalinlangan sa buhay na meron ka ngayon. Okay? Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong this could be the one. Okay, so guys, yung sasabi rito na this could be the one, nakilala mo na talaga yung tamang tao para sa buhay mo. Kung sa tingin mo maling tao tong person mo, sa nakikita ko lang dito, sobrang china-challenge lang kayo. And mataas yung chance na nagiging karmic or karmic mo kasi tong taong to. Pero siya kasi yung nakatadhana talaga sa inyo eh. Siya talaga yung inadya ni universe para sa'yo. Kailangan nyo lang ng pagpapatawad dito. Ayan o, nare-realize mo na ba kailangan mo ng bagong person sa buhay? Ganun kita nakikita rito. Okay? Matindi yung frustration mo talaga dito. Gusto mong makaalis, gusto mong makalaya. Tingnan natin. Meron tayong getting to know each other. So, guys, heart-to-heart conversation, getting to know each other. Piling ko hindi nyo pa ganun kakilala ang isa't isa. Okay, may pag-uusap sa inyo eh. Ayun, kilalanin nyo yung isa't isa. Ano ba yung kailangan ng person mo? Ano yung favorite color niya? Ano yung favorite food niya? Baka hindi nyo alam, di ba? So, wala ka dun sa point na gusto mong kilalanin yung partner mo talaga. Or, mas siguro yung partner mo nandun din. Hindi ka niya lubusang kilala. Hindi mo rin siya lubusang kilala. Kasi hindi nyo kinilala yung isa't isa. So, tignan natin guys yung additional message. Dun tayo sa nararamdaman ni person. Okay. Nararamdaman ng partner mo sa'yo. Okay, King of Cups. Diba emosyon to? Napakalalim ng pagmamahal sa'yo ng taong to. Ang problema lang guys, magulo na yung nararamdaman niya. No? Hindi niya na alam eh. Mahal ka niya, pero sobrang naapektuhan yung emosyon niya dahil sa
mga challenge na nangyayari sa buhay nyo. Okay, sobrang affected tong taong to. Tignan natin. Oh. So, ikaw naman ang pakiramdam mo, kinukulong ka niya. Pakiramdam mo, ginagawa kanyang alipin or inista ka niya na doon sa sitwasyon na hindi ka na makakagalaw or wala ka nang magiging desisyon sa buhay mo. Sa akin lang guys, ang nakikita ko rito, may option ka. Kaya mo mag-decide sa sarili mo eh. Pwede ikaw lang din mismo yung naglagay sa sarili mo dyan. Pwede ang nagpipigil sa'yo is dahil wala kang pera, hindi ka nabibigyan ng partner mo. Okay, sobrang pag-a-adjust na ginagawa mo, naunawaan kita rito. Kasi ikaw yung parang mas nagbibigay. Then yung ginagawa ng partner mo para sa relasyon nyo, hindi mo kayang sikmurain. Talaga, hindi mo kaya. Kasi like, baka ang ginagawa is good provider nga. Pero nag-grocery na siya ng mga dilata, mga processed food, frozen food. Hindi po ikaw gusto mo magluto, sana, or yung mga basic needs, like, yung ginagawa ng mga normal na mag-asawa, pwedeng hindi mo nagagawa kasi siya na yung nagmamanage eh. Yung pangangailangan mo na sa loob na ng bahay, nakakulong ka na doon. Okay? So, wala kang kalayaan eh, hindi mo kayang gumala. Wala kang peace of mind. Tingnan natin. Meron tayong Ace of Cups. Nakikita ko mahal nyo isa't isa. Mahal na mahal mo tong taong to. Mahal na mahal ka rin ng person mo. Ang nangyayari lang kasi guys, sobrang kahirapan. Okay, hindi lang kayo nagkakaintindihan kasi hindi nyo napo-provide yung pangangailangan ng isa't isa. So, guys, sobrang lalim ng pagmamahal sa'yo ng partner mo. Nag-uumapaw. Sabi niya nga dito, kung meron lang siyang sapat na pera, parang ano eh, i-spoiled ka talaga niya eh. Ibibigay niya talaga yung pangangailangan mo eh. Tingnan natin ah. Nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong the world. Moving on. Sabihin, gusto niya talaga na panindigan itong relasyon na to. Meron siyang iniisip dito na parang mas mag-work ata tong relasyon na to. Kasi moving forward yung energy niya. Okay? So, pag sinabing moving forward, nag-iisip na siya ng patungkol about sa future niyo. Gusto niya nang kalimutan itong mga problema na to. Meron siguro siya, guys, someone, or pwede pamilya niya, baka kasi bumukod na kayo sa pamilya, malis kayo sa pamilya. So, parang gusto niya siguro mag-reach out doon. Or kung sino man itong parang gusto niya hinga ng tulong. Kasi siya mismo sa sarili niya, parang hindi niya na talaga kaya. Parang meron siyang gustong hinga ng tulong dito. Gusto niya lumapit doon para matulungan kayong dalawa. Okay? Tignan natin. Feeling ko may mga pagtatalong nangyari. Meron tayong Two of Swords. Ayan no, parang lulunukin talaga ng partner mo yung pride niya para lang may alis ka dyan sa hirap na yan. Minsan lang talaga dumarating sa point daw, sumasagi sa isip niya na parang gusto niya na lang maghanap ng iba or pwede naggawa niya na talaga. Kasi nga, hindi na niya alam kung paano ka kukontrolin. Pwedeng masasakit na yung mga salitang nasasabi mo sa kanya. Hindi niya na kayang i-take sa sarili niya. Okay? Tignan natin, meron tayong Four of Swords. Ayan, nahirapan siya. Nahirapan nga rin siya matulog. Malaking sacrifice din yung ginagawa niya, guys. Tinitiis niya yung kahirapan na meron siya. Meron tayong Page of Swords. Okay. Page of Swords. So, pag sinabing Page of Swords, meron siyang kailangan baguhin sa sarili niya. Kasi page pa lang to eh. May mga nare-realize etong taong to, pero late niya na nare-realize. Tignan pa natin. Meron tayong Knight of Cups. Okay, naku. Ang masakit dito, parang nagkakaroon siya ng third party. Feeling ko sa katrabaho niya, yun yung parang nagpapadusa sa inyo na parang grabe na yung sacrifice, grabe na yung pag-a-adjust mo para sa kanya. Tapos ginagawa niya pa to. Yun, no? Feeling ko napabarkada. Or mismong yung tukso yung lumalapit sa kanya, guys.
Pero mahal ka niya. Naghahanap lang siya ng libangan para mas maging masaya. Okay. Kailangan niya daw i-save yung frustration niya or i-save yung kanyang mental health. Tingnan natin. Kasi parang baka bumigay siya eh. Ganon. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? No one compares. No matter how many people I've met and experienced I have, there's no one who compares to you. Diba? Yan. Kakaiba ka sa lahat. Kasi grabe yung pagtsatsaga mo sa taong to kahit paulit-ulit kang sinasaktan. Tingnan natin. Showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us. But I do. I just want to appear unbothered. Tingnan natin. Meron tayong others' opinion. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Okay, so yun yung pinapakita sa akin dito. Yung pagmamahal sa'yo ng person mo, guys, is involve yung pamilya niya. Okay, pwedeng nagkaroon siya ng problema sa pamilya niya. Parang hirap siyang i-work out yung relationship na meron kayo kasi pwedeng hindi ka gusto ng pamilya niya. Okay, pwedeng dahil sa culture, pwedeng foreigner kasi itong partner mo. So, lagi mo tatandaan, yung partner mo yung pakikisamahan mo, hindi naman yung pamilya niya. Pero kasi ang dating kasi dito, yung partner mo, sabi niya rito, parang yun kasi yung pwedeng makatulong sa inyo. Meron tayong, you're mysterious. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. Ayun o. Masyado kang tahimik. Siguro hindi ka nagsasalita yung nararamdaman mo, sinasarili mo lang yan. Okay, hindi mo ino-open kung ano yung kailangan yung i-adjust para sa relationship ng dalawa, ano yung kailangan yung itapon na. Parang ano yung dapat pag-usapan pa. Baka kaya pang i-survive. Okay? So, madalas daw guys, hindi na to na parang di nyo na napag-uusapan talaga yung pangangailangan ng isa't isa. Okay, so tignan natin guys, ano yung gusto sabihin sa inyo ng partner mo. Meron tayong, I left you before you could leave me. Diba? Kasi siguro ikaw yung lagi nakikipaghiwalay. Lagi mo siyang pinagbabantaan. Na parang, siguro lagi yung pinamumukha sa kanya, wala siyang kwenta. Hindi mo siya kailangan. Pagdating ng araw, iiwan mo rin siya. So, ganon. Kaya guys, siya na yung umaalis dito kasi lagi mo pinaparamdam sa kanya. Nandun yung takot niya. Oo. Tignan natin ano yung gusto niya sabihin. Meron tayong, I feel you even though we are apart. So, yan. Mukhang no contact kayo ngayon. Parang may lumayas. Pwedeng siya itong nag-relocate, guys, no? Meron tayong, I wish I had treated you better. So, may mga pagsisisi rin naman pala siya dito na ang dating sa kanya, hindi kanya natrato ng maayos. Nagsisisi rin naman daw siya, guys, kung paano yung naging setup nyo. Meron tayong you don't know how hard it was to let you go, diba? Sobrang nahirapan din siya. And I think pinag-isipan niya rin to guys ng maraming beses. Okay, bago kanya i-let go. Bago kanya parang iwan. Pero iniisip ka pa rin niya until now. So kung nakonta kayo ngayon, naghiwalay na kayo, ayun yung nararamdaman ni person. So zodiac sign. Meron tayong Leo, Capricorn, Taurus, Pisces, Sagittarius. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, and Cancer energy. Okay? So, tignan pa natin. Tignan tayo sa nararamdaman mo. So, pasensya na guys sa ingay, no? Trinay ko yung yung merong mic, yung may denoise. Kasi parang yung pinakinggan ko, hindi siya maganda. Comment nga kayo guys kung okay lang ba yung video ko kahapon, kung okay lang ba yung boses ko dun. Para ibalik ko, kung di ba nakakairita. Para mag-mic na lang ulit ako, para di nyo naririnig yung ingay sa paligid. Ayan, ito kasi wala akong mic ngayon. Nararamdaman mo?
O, di ba, nasasaktan ka. Nilagay ka niya sa third party, stuck ka sa sitwasyon, di ka makaalis. Malakas ang air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, ang bilis lang nung sinagot ng card no, na hindi ka makaalis sa pagka-stuck. Kasi si partner mo, nilagay ka niya sa ganitong klase ng sitwasyon. And Knight of Pentacles, parang ang bagal niyang nag-improve. Parang wala siyang binago sa sarili niya. Parang hanggang salita lang siya. Ganun ko siya nakikita. Then parang ikaw nag-expect ka talaga ng sobra dito sa pagsasama nyo. Then yung expectation nyo guys, naging regret siya. Nilagay ka pa sa third party, na-stuck ka. Ngayon di mo alam kung paano ka uusad. Kasi parang wala kang makapitan. Parang siya lang yung kakampi mo eh. Ngayon mo nare-realize tapos umalis pa siya. Zodiac sign, meron tayong Sagittarius, Scorpio, Virgo, and Cancer. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Pisces, Cancer, and Aquarius. Last, meron tayong Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Scorpio, Virgo. Energy. Okay. So, in the near future, saan na kayo papunta? Healing heart. Ayan. Magmo-move on. Engagement ring. Oh. Darating ang araw na parang iisip-isipan ka nitong taong to. Meron siyang magiging realization. Parang sabi niya rito, ikaw lang yung nag-antay, nagtiyaga, at hindi siya niloko. Marami kasi sacrifice para sa kanya. May mga panghihinayang siya rito. Nakakayak yung energy guys, no? Late niya na-realize, yung matagal ng panahon, pwedeng taon na, bago niya to na-realize, na parang ikaw pala yung tamang tao. Okay? Na parang nagtiis, hindi kanya pinakinggan. Parehas kasi kayong emotional. Kagaya na sabi ko guys, may mga bagay na hindi niyo napag-usapan na kaya pa namang ayusin. Eto, na-realize niya na parang iniwan kanya ng ganun-ganun lang. Sobra kanya nasaktan. Sobra din yung panghihinayang niya. So, engagement ring. Piling ko babalik to. Okay, babalik siya in the near future. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.